Paano hindi ako sa'yo magbabago ng naninigarilyo ka nun? Nasampal. Kaya mo yun doon. Ma! Tigilan mo nga ako! Baka nakakalimutan mong buntis ako, ha? Ang kaso, paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children. Tigil mo na yung paninigarilyo mo. Ano bang problema mo? Ang nagmamahalan. Ang gusto, palagi magkasama. Babae, inireklamo ng pananakit ang kanyang ka-live-in. Ang karakter na nagreklamo, bibigyang buhay ng aktres na si Dayan Medina. Lalaki, nag-amok! Matapos mahuli at tiyuhin ng kanyang kinakasama habang hinahaplos siya? Saan naman kaya? Yan ang storyang malalaman natin ngayong hapon, mga kapatid. Magsitayo ang lahat. Magsisimula na po ang mediation. Ang nais ko lang mapakinggan sa pagkakataong ito ay pawang katotohanan, buong katotohanan, walang labis, walang kulang. Mangyaring maupo na po ang lahat. Ano ang pangalan na nagrereklamo? Ang nagreklamo, Sara De Asis, 22 taong gulang mula sa Barangay Holy Spirit, Quezon City. Maaari bang salaysay mo ang mga pangyayari? Unang-una po kasi po yung sinapak po niya yung chewing ko. Kailan nangyari to? Yung January 9 po. Ay, nakaya mo. Ah! Ano ba? Mark, tama na! Ano bang problema mo? May nakita ba siyang hindi ka nais-nais? Opo. Ano? Kita daw po niya na hinawakan yung binti Oo, ko. di ba? Bakit Nakakusap ko na alam chewin mo, mo hindi hawa ka sa binte. nais-nais yun? Siyempre po, kasi asawa po siya. Hmm? Kasi po asawa ko siya, talagang magalit siya. Alam mo pala Tapos? magagalit ako eh. Ayun na nga po, bigla siyang, tinawag niya po yung lamesa na iniinuman namin. Tapos bigla niya sinabunutan, tapos sinampal. Anong di kita sasabunutan? Yung chewin Tama ko ba yung naman pinakita mo sinapak sa niya. akin? Alam ba niya na tiyuhin mo yung lalaki Hindi na po. yon? Nung Pag hawakan sa- ka sa hita ng tiyuhin mo, ano ang saktong pinag-uusapan niyo ng tiyuhin mo? Wala, tungkol lang sa tatay ko, yung ano yun nga. Tungkol yung buhay sa? pa, yung father ko po. Paring Ray. Ay, naku, Tito, alam mo Kailan? ba, bago namatay Ito lang, si abete Papa, ata. kung ano hinahanap niya. Malapit na pala eh. Magkapa-dispider. Oo nga. Wala, hindi. Alam mo, gustong-gusto ko Bakit? pumunta nun. Unat Kaya yun. lang, parang Ilang dami araw ng ba bago ginagawa. siya maalis? Busy. Tagalin namin. Ilan ba kayo nagiinuman nun? 6 po. Ikaw, ang tiyuhin mo? Pinsan Sino pa? ko, Pinsan kapatid mo? ko. Kapatid mo? Oh, lahat yung mga Sino pa? konsentidor eh. Kapitbahay po namin, tapos bayaw. Kapit-bahay? Tsaka bayaw mo? Opo. Kailangan bang hawakan ka ng tiyuhin mo sa hita? Dahil nagkukwentuhan kayo tungkol sa tatay mo? Okay lang po, wala naman po sa'yo mali Sa'yo walang siya. mali siya yun eh Ah, sa walang akin. mali siya Nakikita sa'yo. ako eh. Siyempre Pero- nasasaktan ako dun. Hindi mo ba naisip na baka magselos itong kinakasama mo? Hindi po. Lalo Kasi hindi na kinukwento alam ko pa na naman, chewin mo yun? kinukwento ko pa naman po doon na mabait yung asawa ko, Oh, ganyan. kinukwento mo pala ako Kinukwento pagdating mo ko. mabait. Hindi mo Sabay, pinakilala ganun sa po yung akin. ginawa niya. Ikaw lang ba ang babae sa grupo na yon na nagiinuman? Hindi po. Sino pa yung babae? Kapatid ko po, tsaka Ayaw kapag pinsan mo ko. umiinom din? Opo. Ilang taon na yung umiinom na yon? 20. Paano kasi nabunutan niya? Imustra mo nga? Nabunutan po niya sa ano dito po. Pag ano sa upuan. May mga nabunot mang buhok sa'yo? Wala. Wala na. Ano po sa upuan. Napalagay. Kasalanan mo kasi paano hindi kita Sinampal sasabunutan. ka niya. Ilang beses Tama ba yun? sinampal? Isa po. Yung tiyuhin mo, ilang beses sinuntok? Isa po kasi Swerte sumigaw nga po yung chewin mo, ganun pinsan lang ko inabot na eh. chewin May namin. umawat? Meron po. Sino Yung umawat? pinsan ko po, tsaka kapatid ko, umawat. Gaano kayo ka-close ng tito mong to? Okay lang po, parang medyo ano lang. Casual lang. Opo. Okay lang, tapos papahawa ka sa hita. May crush ka ba sa tito mong yon? Wala po. Wala naman. Siya. May crush sa'yo? Ewan ko. Hindi mo alam. Lagi ba kayo nagkikita ng tito mong to? Hindi po, yun lang po ulit. Kailan kayo huli nagkita bukod dito sa araw na to o gabing ito? Hindi na po. Hindi, noon. Bago dumating yung January 9. Tagal Kailan din po, kayo matagal. huli nagkita? Tagal na rin po, buhay pa yung tatay ko. Bata ka pa. Opo, mga ganun. Hindi kaya parang nagsasamantala na yung tiyo mong to? Oo nga po eh. Hindi naman po siguro. Hindi ka naman nakaramdam ng ganon. Hindi po. Ikaw ba ang paborito niya? Opo. Bakit kaya naging espesyal ka sa kanya? Wala po kasi yata ako dun, attorney. Kaya siya po yung naging paborito eh. Kasi po masama po yung loob ko sa kanya nun eh. Nung dumating yung chewing ko, nagaya po yun ng inom. Kanino masama ang loob mo? Sa kanya po. Anong pinagtampuhan niya? Yung umaga pa lang po yun eh.
Halika, nood ka. Tingnan mo, maganda yung palabas. Ano ba yan? Kalipat ko lang eh. Huwag na, be. Doon na lang tayo sa kwarto. Halika na. Ano gagawin natin doon? Manood lang tayo. Maganda yung palabas. Halika na. Ay, naku. Yung Bakit biro ka niya sinipa? po. Sa biro po niya, tapos Ano ka ba, kabayo? Ay, kabayo ba siya? Hindi po ma'am, nagbibiruan. Eh, Tinamahan Tony, ako sa nagbibiruan mukha. po kami nun eh. Namahan ka sa? Mukha. Sa mukha? Nako. Sorry ako sa'yo nun, di ba? Pabiruan natin yun. Baklase Hindi pa ko lang sinasadya umibig ko yun. si Mark. Ginagawa kang ano? First boyfriend mo ba siya o pang ilan siya? 4 po. Pang-apat na. Isa pa lang anak niyo, di ba? Sabi mo? Yung bagong panganak ka noong December 22 po. 2011. May iba ba bang anak si Mark sa iba? Meron po. Meron. Ilan? 2. Ay, ikaw, may anak ka sa iba? Meron po. Isa. Meron din. Ilan? Isa lang po. Isa lang. Ilang taon na yon? 2 years old. 2 years old. Ay, Si mo kasi Mark yun to ba yung ang bisyo ama eh. ng pinanganak mong bata na pangalawa na yan noong Disyembre? Opo. Sigurado kang siya? Opo. Mahal ba niya yung batang yan? Ewan ko po sa kanya. Kasi Nagdududa po one siya? time po sinasabi, paglasing siya, sinasabihan niya rin na ano. Tigilan mo nga ako! Baka nakakalimutan mong buntis ako, ha? Bakit? Akin ba yan? May rason ba siya para magduda sa batang yan na pinanganak mo sa piling niya? Wala po. Meron. Hindi lang pala si Tito ang na-jombag dahil mismong nagre-reklamong si Sarah, sinasaktan pala ng kinakasamang si Mark. At hindi na nahiya si lalaki dahil sinasaktan raw niya si Sarah sa harapan pa mismo ng pamilya niya. Mabaho ba siya? Tsaka ang tigas pa po ng ulo niya. Sa umagang dungis niya, tapos sa gabi siya naliligo. Sa gabi pumuporma. Ikaw, anong tawag mo sa kanya? Berin po. Be. Minumura mo siya, Beren ang tawag mo sa kanya. Hindi lang, yung pangalan niya na po. Ano? Paano? Sige, ulitin mo nga. Ikaw, Sarah. Ang inirereklamo, Mark Salakop, 20 taong gulang mula sa Talanay Area C, Batasan, Quezon City. Tanong, bakit sabi mo, duda ka sa bata? Kasi po, nung bago po kami maging kami, may boyfriend po siya noon eh. Pero hindi naman po ako nagdududa. Kumbaga, pabiro ko po sa kanyang sinasabi. Inuhuli ko lang po siya. Yun po, tapos siniseryoso niya lagi. Ginagawa niya ako ng dahilan. Yung maninigarilyo siya ng malakas. Ibang sabi ko sa'yo, tigil mo na yung paninigarilyo mo. Ano bang problema mo? Buntis ka, di ba? Eh bakit? Anong pakialam mo? At yung labayan namin, tambak na. Ganun yung ano niya, ganun yung kasta niya sa akin lagi. Eh baka buntis, hindi magkapaglaban ng ayos. Hindi, katamaran po eh. Ba't katamaran? Yung sarili niya nga, laging madungis eh. Nakakayang isama sa labas eh. Hindi ba mahalimuyak ang amoy niya? Tapos ang lakas pa manigarilyo. Alam na malaki na yung tiyan niya, pinapakita niya pa sa mga tao Eh ikaw, naninigarilyo ka rin? Stop na po ako, ma'am. Ilang Stop buwan na ka po na? ako hindi naninigarilyo. Mabaho ba siya? Alam mo, Hindi naman po. marumi. Tsaka ang tigas pa po ng ulo niya. Sa umagang dungis niya, tapos sa gabi siya naliligo. Sa gabi pumuporma. Siyempre, sa gabi, tatabi sa'yo, kaya naliligo. Oh. Eh, paano mo siya hinalikan kung mabaho siya? Titisan ko na lang. Doon na po Bakit ako. nagme-makeup sa gabi? Trip niya po. Mag-makeup lang sa gabi, magpapaganda. Bakit aalis siya, lalabas? Hindi naman lumalabas po, kaso saglit lang, bumabalik din po. Saan nagpupunta yan? Sa mga kaibigan niya po, sa mga Ba't di mo pinsanan sinasamahan? niya. Hindi, pag sinamahan ko po, baka magmukha akong bodyguard niyan eh. Mahal mo ba yan, si Sarah? Opo, mahal ko po yan. Aba, nagmamahalan. Ang gusto, palagi magkasama. Kumari, wag na lang maghiwalay. Oh, ba't sabi mo ayaw mo samahan dahil magmimistula kang bodyguard niya? Kung pwede nga, magkasama kayo sa trabaho eh. Kung talaga nagmamahalan na po kayo. sa kanya ng gana kasi, Ba't nawala ka ng gana? Buntis na po siya noon, tapos naninigarilyo pa siya, tapos sasamahan ko, isipin ng mga tao, yung ba yung asawa, hindi kaya paintuin yung asawa niya sa paninigarilyo. Bakit mo sa sinasaktan? Hindi ko naman po siya talagang sinasaktan talaga ng yung madalas. Isa, mabunga nga lang din kasi ako eh. Kasi alam ko, babae siya, mali ako pag sinaktan ko siya. Paano yung anak niya, kasama niyo sa bahay, yung una, anak sa una? Opo, yung anak niya Mahal po sa mo yun? una. Minahal mo din Opo, yun? mahal ko rin po yung bata na yun. Mabait ba yung batang yun? Oo, mabait. Paano ba kayo Ayos naman po. mag-away? Mainitin ba ulo mo? Oo, pag nakakita po ako ng maling ginagawa niya, lalo pag Binubungangaan mo nga siya. Pag naninigarilyo po siya, Minumura mo siya. minumura ko siya, Sino nagbigay sa'yo ng kanya. kapangyarihan at karapatan na murahin siya?
Wala po. Inaasikaso ka ba ni Sarah? Noon, nung bago pa lang kami. Nung mga anak na, hindi na. Nung nagbuntis po siya, wala. Hindi ka niya na po. pinagluluto. Bakit kaya hindi ka niya inaasikaso na? Wala, dinadayin niya sa akin, 2 na yung bata. O ay nung bago magbuntis siya, paano kanya asikasuhin? Isang pag alam niya kakain na, siyempre sa kanila po ako nakatre. Wow, babe, pinaganda mo pa ako ah. Nahihiya pa po ako, sasandukan niya na ako agad. May lakas ka mamaya sa trabaho mo. Sige na, kumain ka na. Oh, sarap Sweet yan. naman ng beko. Yung sweldo mo, sinong humahawak? Binibigay ko po sa kanya. Anong tawag niya sa'yo? Be, Parang shortcut ng baby. Eh, ikaw, anong tawag mo sa kanya? Beren po. Be. Pag minumura mo siya, Beren ang tawag mo sa kanya. Yun na, yung pangalan niya na po. Ano? Paano? Sige, ulitin mo nga. Ikaw, Sarah. Ikaw, Tatawanan Sarah, niya lang ako. meron bang iba bukod kay Mark sa buhay mo ngayon? Wala po. Siya lang? Opo. Si Mark, merong iba? Iwan ko po sa kanya. Puro kayo pagdududa sa isa't isa. Ewan ko sa kanya kung may iba. Nagsiselos ka rin sa kanya? Hindi po. Eh, bakit Mark madalas mo saktan si Sarah? Tigas po ng ulo niyan eh, Torny. Tigas ang ulo? Wala pong pinapakinggan. Pag matigas ba ulo na isang tao eh, dapat ng saktan? Hindi ko naman po siya... O payuhan? Hindi naman po siya madalas sinasaktan pagka yung hindi ko na po talaga Eh, kaya bakit sinasampal mo? Sinasabunutan mo? Pagka yung sobra na po. Baka kaya mo naman sinasabunot at sinasampal pag umaga ay hindi naliligo. Hindi, may usapan po kasi kami niyan eh. Pag nahuli ko siyang nanigarilyo sa harapan ko, sasampalin ko yung bibig niya. Eh, lagi niyang pinapakita sa akin. Binabaliwala niya ako eh. Sinasampal mo nga sa bibig. Oh, pero hindi ko po sinasampal Kaya ng pala todo. parang bumusarga ang bibig ni Sarah. Paano mo sampalin? Sige nga, imostra mo. Hindi, inaano ko lang po, pinipitik ko na gano'n yung uso niya. Ikaw, nanigarilyo ka na naman sa harapan ko pa, nagpinakita mo. Problema mo! Buntis ka, di ba? Eh bakit anong pakialam mo? Umuwi ka ba, Mark, araw-araw at gabi-gabi kay Sarah? Hindi, sa stayin po kasi yung trabaho ko eh. Pagka Sabado, umuwi po ako Sabado ng gabi. Sabado lang, Hanggang tapos Sunday dadatnan pang umiinom. Sa linggo kang wala, dadatnan mo, ganun itsura. Hindi niya po pinapahalagaan yung pagsisikap ko eh. Eh kung ting umaga, maliligo na siya pagising mo, bango siya, okay na, uwi ka na araw-araw? Hindi yung ganda lagi ng umaga ko nun. Eh kaya naman pala kumukulong dugo ni Mark, hindi pa rin daw kasi nagbabago ang mala GRO ways nitong si Sarah with matching inom, yosi, lamyerda at ang malupit pa, gawain niya na pala ito, buntis pa lang siya. Ikaw kung ang jowa mo ganyan, anong gagawin mo? Eh kung ako man yung lalaki, magagalit din ako. Eh may anak na sila, tapos nag-inom pa, tapos nag-yosi, eh nagbe-breastfeed pa naman siya ng bata. Hindi tama yun. Thank you. Ikaw naman, parang ang lalim na iniisip mo, te. Kaya si Mark, wala sa karapatan para saktan si Sarah. Kay Sarah naman, sana magbago na siya kasi may asawa rin siya. Ito naman, mother to daughter ang peg. Kunwari yung anak mo, ginumbag ng ganon, nang kinakasama niya sa harapan mo. Anong gagawin mo, mami? Siyempre akong magulang magagalit din, pero yung anak ko kung may kamalian, pagsabihan lang niya, huwag niya saktan. Dahil hindi naman dapat ang lalaki manakit sa babae. Kaya ito namang si babae, kung anong pinagbabawal ng asawa niya, dapat sundin niya para wala silang gulo sa buhay may asawa. Mga kapatid, umiinit lalo ang away ni Sarah at ni Mark, pero maaayos pa kaya ito? Nako, mamaya makikita natin kung ano mangyayari. Pag nakakakita ka ba ng gwapo, nalilimutan mo si Mark? Medyo po. Ay! Medyo! Nagpaalam ka ba na may mga lalaki kang ka-text mo? Dapat yung ayaw niya, sinusuway mo. Nagtitext lang po ako pag wala siya. Tatanungin ko kayo ngayon. Anong gusto mo? Sarah, asunto o areglo? Dahil sa pananakit ni Mark sa kinakasamang si Sarah, maaari siyang kasuhan ng paglabag sa Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children. Nakasaad sa Section 5, ang paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children ay naisasagawa sa pamamagitan ng pananakit sa isang babae o isang bata. Sa ilalim ng Section 6, ang paglabag sa batas na ito ay may karampatang mga parusa. Kung sakaling hindi gaanong malubha ang mga sugat na natamo ng biktima, ang nagkasala ay maaaring mapatawan ng aresto mayor o pagkakakulong ng 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwan.
Bukod sa pagkakakulong, ang nagkasala ay pagbabayaran ng danyo sa nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100,000 piso at hindi higit sa 300,000 piso at sasailalim pa sa kaukulang psychological counseling o psychiatric treatment. Nagdududa ka ba sa mga paglabas-labas niya sa gabi? Na kaya nagpapaganda, nagpapaligaw pa sa iba? Parang kapapansin, nagpapa-blooming ba sa labas? Siyempre, gabi na, imbis na dapat yung gabi, sa akin na dapat yun, sa bahay na lang siya kasi. Nagpapa-blooming sa labas? Oy, Sarah, ano ba yon? Pag nakakakita ka ba ng gwapo, nalilimutan mo si Mark? Medyo po. Ay! Medyo! Parang nagkakakrush ka rin sa iba? Opo. Palagi ko hindi mo true love si Mark dahil sinasaktan ka. Opo, Nawala ang pag-ibig mo sa kanya. Nawala ang crush mo sa kanya. Naipon po kasi lahat ng sama ng loob ko sa Dahil kanya. sumama ang loob mo sa kanya. Yung pag-ibig na tumubo na matay. Di ba ganon? Opo. Pero si Mark, mahal ka pa. Sabi niya, pagka naligo ka na sa umaga, hindi ka na nanigarilyo, hindi ka na nakipag-inuman, baka iharap ka niya sa dambana. Nung umpisa pa lang po, sinabi ko na sa kanya. Na naninigarilyo ka? Opo. Alam niyo po, nung umpisa pa lang, hindi ko na kayang iwasan yun. Pero, ano sabi niya? Tanggap daw po niya. Ay ngayon, hindi na niya tanggap. Hindi ko tanggap nung nagbuntis ka, tsaka nung nanganak ka. Kasi hindi na tama yun, Sarah eh. May bata na pahamak eh. Buti kung sa akin, okay lang eh. Hindi yung bata eh. Naninigarilyo ka, natidede rin ng bata yun. Naninigarilyo ka, buntis ka, anong sustansya makukuha ng bata sa'yo? Sarah, pag nakakita ka ng medyo gwapo, sabi mo gwapo, anong ginagawa mo? Wala po. Humingiti lang sa kanya. Humingiti ka? Hiningitian mo siya? Opo. Hanggang sa ngiti na lang? May mga nagpapalipad hangin din sa'yo o naliligaw? Meron po. Meron? Kilala ba ni Mark yun, yung naliligaw sa'yo? Nagpapaligaw ka naman. Hindi po, sinasabi ko may asawa na ako. Ano sabi naman nila? Okay lang daw. Okay lang? Ay, masasaktan ka nga ni Mark pag ganyan. Bakit nakikipag-textmate ka pa sa iba? Saan po, nakaka-boring po sa bahay pag ano. Nabobore ka? Kaya nakikipag-textmate ka. Alam ba ni Mark yan, nagpaalam ka ba na may mga lalaki kang ka-textmate? Opo. Pumapayag siya? Hindi. Ba't yung ayaw niya, sinusuway mo? Nagtitext lang po ako pag wala siya eh. Yan. Sa pagsasama kasi ng babae at lalaki, dapat tiyak mo na nagmamahalan kayo. At nandoon ang katapatan sa isa't isa. Pag wala yung katapatan sa isa't isa, nandyan ang problema. Sapagkat may batas. Republic Act 9262, the Anti-Violence Against Women and Their Children. Hindi como kayo ay nagsasama lang, no? Meron lang kayong dating relationship lang kayo, ay hindi kayo sakop ng batas na yon. Napakaliwanag ng batas na ito na nasusulat sa Section 3, sakop yung mga nagsasama, yung mga common law relationships. Kapag sinaktan ng lalaki ang isang babae, may kaparusahan yan. Pag physical injuries, papasok yung batas ng physical injuries, pwede kang maparusahan ng pinakamababang 6 months. 1 month and 1 day to 6 months ang parusa. Sang-ayon sa Section 6A2 ng Republic Act 9262. At kung ikaw naman ay talaga nilalait mo ang kanyang pagkababae, pwede kang maparusahan. Sang-ayon sa Section 6C, hanggang 6 na taon, pwede kang maparusahan ng batas. Akala na ibang lalaki, may common nakisama sa kanya, nakipag-boyfriend sa kanya, ang isang babae, ay pwede na niyang saktan. Pwede niyang murahin, disiplinahin, gamitan ng corporal punishment, abay lumang tugtugin na yan. Sapagkat marami nang nakukulong ngayon, sang-ayon sa Republic Act 9262. Tatanungin ko kayo ngayon, anong gusto mo, Sarah? Asunto o areglo? Areglo po. Ano? Para maareglo, ano to? Yun po, magsama ulit kami. Gusto mong magsama. Anong klaseng pagsasama? Tulad po ng dati. Sabunutan? Suntukan? Murahan? Anong klaseng pagsasama? Yung una po namin pagsasama. Yung unang matamis na pagsasama, may paggalang sa isa't isa. Ikaw, Mark, asunto o areglo? Areglo po. Anong klaseng areglo gusto mo? Gusto ko po yung yung hindi na po siya yung maninigarilyo. May babaguhin niya na po kung ano yung mga ayaw ko.
Yun, ganun din po ako sa kanya. Babaguhin ko din po yung sarili ko. Hindi ko na po siya sasaktan. At ikaw lang ang mamahalin niya. Opo, papakisamahan ko po Sa'yo siya lang ng siya maayos. tititig ng matamis, ng Opo. ngiti. Kaya mo yung kondisyon niya? Opo. Pipilitin mo. Opo. At sa gabi, huwag ka nang lalabas. Kasi kasuyin mo na lang yung mga anak mo. Ikaw naman, Mark, sasaktan mo pa siya? Hindi na po. Pati amoy at hininga ng iyong boyfriend o iyong girlfriend o iyong asawa ay dapat mahalin mo rin. Yung kapintasan niya, mahalin mo rin. Dahil siya ang pinili mong makasama habang buhay. Sa puntong ito, tawagin na natin si Atty. Nazario Bangcoro para sa inyong kompromiso. Kasunduan. Kami na nakalagda sa kasunduang ito'y napag-usapat na pagkasunduan ang mga sumusunod. Una, na si Mark ay hindi na muling sasaktan si Sarah. At kung hindi siya tutupad sa kanyang pangako, ay maaaring makasuhan ng paglabag sa ilalim ng Republic Act 9262. Ikalawa, si Sarah naman ay iiwas na sa kanyang bisyo gaya ng paninigarilyo at pag-inom ng alak na nakalalasing. Aayusin na ni Sarah ang kanyang sarili at hindi na muling lalabas tuwing gabi at si Mark lang ang kanyang mamahalin. Katlo, na si Mark naman ay nangangakong papakasalan si Sarah kung si Sarah ay magbabagong buhay upang maging maayos ang kanilang pagsasama at alang-alang sa kanilang anak. Nangangako ang bawat panig na tutupad sa nakasaad sa kasunduang ito ng maibayong pag-iingat at pagtupad sa batas. Naintindihan ng bawat panig na ang hindi tutugon at tutupad sa mga pangako sa kasunduang ito'y may kaukulang kaso na maaaring isampa laban sa partido na lalabag dito. Wow! So pagkatapos pala ng pinagdaanan ni Sarah at ni Mark, may future pa pala silang dalawa. Ikaw ba, bibigyan mo ba ng isa pang chance si Sarah or bibigyan mo ba ng isa pang chance si Mark? Hindi na po. Ay, bakit? Kasi naman meron siyang asawang tao. Magpapahawak pa siya ng hita sa iba. May ka-text pa rin daw siya. Kanya nga po, hindi po yung gawain ng may asawang tao. Aba, ang taray. Ikaw naman, Mami, parang lalim na ano yung mga nasa isip mo ngayon? I-share mo nga. Tama lang si Mark. Kasi si Mark, naintindihan ko yung side ni Mark kasi dapat na hindi ginagawa ni Sarah yung ginagawa niya. Kasi buti nga pasalamat siya kay Mark dahil dumating siya. Kung hindi, baka hindi lang hipo ang tsuhi niya nangyari sa kanya. Taray. Ikaw naman, Mami, parang medyo kalmado ka. Merong solusyon lahat ng bagay. So, merong pagbabago. Kung magbabago silang dalawa, pareho sila, meron pang chance para maging mabuti ang kanilang pagsasama. Ito naman, ikaw, Daddy. Anong gagawin mo kung ikaw si Mark at si Sarah? Anong payo mo sa kanila? First of all, masasabi ko, itong pangyayaring ito, pangkaraniwan nila nangyayari yan sa bawat kasama ganyan na hindi kasal. Most especially sila, mga bata pa sila. So, pag-iisip nila, hindi pa ganun meaning hindi pa malayo ang kanilang pangunawa sa bawat nangyayari. Thank you, Papa P. Papa Preach. At yan ang say ng ating mga bonggang kapatid. Bago kayo umuwi ay nais ko kayong payuhan. Alang-alang sa inyong anak na naghihintay ng magandang kinabukasan mula sa inyo bilang magulang. Ang babae ay may tungkulin na maging korona at dangal ng kanyang asawa. Walang karapatan ang sino mang lalaki na manakit, pisikal man, emosyonal man, psychological man, sa babae na kanyang minamahal o kinakasama sa buhay. Sa puntong ito, tandaan ng lahat, pagdating sa batas, lahat patas. Ito ang inyong public attorney. Tapos na po ang ating meeting.